Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Purin pong ating pinakamamala Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved bong. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamala Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami malapang noon sa dakilang pribileyo muling ipinakalabos sa amin. Binigyan mo kami ng dakilang pagkakataon na sama-sama ka namin purihin, sama-sama ka namin pasalamatan. Salamat po malapang noon patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan sa aming pong pagpupuyat. Malapang noon mula sa simula hanggang sa mga oras na ito. Patuloy mo kaming bigyan ng gising na diwa. Malapang noon sa iyong mga banal na salitang aming mapapakinggan. Malapang na patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Tulungan mo kami malapang noon na masunod ang iyong banal na kalooban hanggang sa pagbabalik mo na habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, madatang mo kami nagbabantay, malapang mainit at matapat ang naglilingkod sa iyo. At minsan pa aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Amin na malabang inihanda po natin ating mga talata dito sa Revelation chapter 3, verse 15 up to 16. Ako muna ay nagpapaabot din po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga narito ngayon, minamahal ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga kapatiran natin, maging sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa abroad, mga kapatiran natin sa ibayong dagat na sa ating pong nakatuon, maminamahal sa ating pong banal na gawain dito sa Olonga po. Magandang umaga po dyan sa inyo, maminamahal sa dako po ng ibang bansa. At nagpapabot din po kong dobleng paggalang sa ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Aminamal ka, hindi buksan na po natin ang ating pambungad na talata, Revelation 3:15 and 16. Dito po sa Revelation chapter 3 verse 15 up to 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Amen. Maminamahal ang ating paksa ay pamamagatan po natin, lukewarm Christian. Lukewarm Christian. Ang ibig sabihin ng lukewarm Christian, maminamahal, sabi rito, apathetic. Ibig sabihin ng pathetic, maminamahal, walang sigla. Apathetic, lifeless, dejected, lack of enthusiasm. Ibig sabihin ng dejected, maminamahal, ito po ay sad and dispirited. Siya po'y walang sigla. Wala siyang kagana-gana. Sabi nga, walang kabuhay-buhay ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Sa madaling salita, maminamahal, biblically, siya po ay nasa Proverbs chapter 14, verse 14, sinabi diyan, maminamahal, siya po ay backslider in hearts. Hindi pa siya tumatalikod, maminamahal, pero ang kanyang puso ay malayo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tawag sa kanya ay backslider in hearts. Ang sabi rito, maminamahal, a lukewarm Christian are saying they are right relationship with God but not living well in God's sight. Ang lukewarm Christian, maminamahal, sinasabi niyang maganda ang kanyang kalagayan, ang kanyang relasyon sa Diyos. Saying they are right relationship with God, but not living well in God's sight.
Pero maminamahal, sabi, hindi naman siya lumalakad, nakalugod-lugod sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung tinatawag na lukewarm Christian. Isa sa pinakamaminamahal, pinakamasamang kalagayan ng isang mananampalataya, yung magkaroon siya ng espiritu ng tinatawag na lukewarm. Napakasaklap ng ganitong espiritu, maminamahal. Kaya wag na wag tayong magkakaroon ng ganong espiritu. Yung lukewarm Christian. Kasi sabi ng banal na kasulatan, hindi ka mainit, hindi ka malamig. At hindi ka naman malamig, pero hindi ka naman mainit. Kung gayon ikaw ay malahininga, isusuka rin kita sa aking bibig. Kaya nga ang lukewarm Christian, sabi rito maminamahal, iniisip niyang may maganda siyang relasyon sa ating mahal na Panginoon, ngunit ang totoo, hindi siya nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat alam natin, maminamahal, ano po ang kalagayan o ano po, maminamahal, ang signs. Ano ang tanda ng isang lukewarm Christian? Para maminamahal, mag-ingat po tayo, hindi tayo magkaroon ng ganitong espiritu. What are the signs of a lukewarm Christian? Ano ba ang tanda, maminamahal, ng isang malahiningang Kristiyano? Unang-una, sabi rito, maminamahal, lukewarm Christian know and heard about people who do radical things for Christ, yet do not do radical things themselves. Yan po, maminamahal, ang signs ng isang lukewarm Christian. Ang lukewarm Christian, maminamahal, alam niya, napapakinggan niya, maminamahal, ang tungkol sa mga mananampalataya na mayroong masiding pananampalataya sa Diyos. Pero maminamahal, sa kanyang sarili ay hindi niya sinisikap na magkaroon ng ganong pananampalataya. Nalalaman niya, maminamahal, napapakinggan niya, at nakikilala niya ang mga taong may mga radikal na pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin ng radikal na pananampalataya, yung meron siyang tinatawag na masidhi. Meron siya sukdulang pananampalataya gaya ng pananampalataya ng ating malapastor. Yung naglilingkod ng without mental reservation. Ang isang lukewarm Christian, maminamahal, alam niya kung paano magkaroon ng radical faith. Alam niya, maminamahal, at napapakinggan niya kung paano mamumuhay ng isang may radical faith. Pero, mga minamahal, wala siyang maminamahal na desire o wala siyang ganang magkaroon ng ganun ding pananampalataya. Parang kontento na siya sa kalagayan niya na hindi siya mainit, hindi siya malamig, parang nagpapalipas lang sa paglilingkod sa Diyos, nagpapalipas lang siya ng oras sa gawain ng Diyos. Kaya yan po ang pinakamasagwang karakter ng isang mananampalataya. Dito sa banal na kasulatan, maminamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, napapakinggan niya, maminamahal, ang mga mananampalatayang may mga radical faith, katulad nila amang Abraham. Ito po yung halimbawa na may mga radical faith. Si Abraham, maminamahal, sabi, inihandog niya si Isaac dahil sa kanyang masiding pananampalataya sa Diyos. Iniisip niya kung mamatay man si Isaac, ang Diyos ay may kapangyarihang bumuhay na maguli. Hindi siya nag-alinlangan, maminamahal, na kahit pinangakuan siya ng malapang na magkakaroon siya ng sindami ng bituin sa langit ng mga anak at sindami ng buwangin sa dagat. Sinabi ng Diyos, kukunin ko ang iyong anak na si Isaac. Nanampalataya pa rin siya, maminamahal, na kahit isa lang ang anak niya at sila'y napakatanda na, hinihingi pa ng Diyos ang ialay niya si Isaac. Hindi siya, maminamahal, nagdalawang isip. Iniisip niya, maminamahal, na kayang palitan ng Diyos yan, kahit yan ay mamatay, kayang buhay ng Diyos yan, kahit yan ay mamatay. Kaya nga, yan pong mga halimbawa ng radical faith. Ang mga lukewarm Christian, napapakinggan niya yung mga taong may mga radical faith. Alam niya kung paano magkaroon ng radical faith, pero
wala siya mga minamahal desire na magkaroon nito. Napapakinggan niya lang at alam niya mga minamahal kung paano magkaroon, pero wala siyang gana. Wala siyang pagnanasa na magkaroon ng ganong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ni Daniel. Si Daniel, maminamahal, kahit na pinagbawalan na siya na sumamba sa Diyos. Iahagi siya sa yungib ng leon, pero hindi siya napigilan, maminamahal. Kasi meron siyang tinatawag na radical faith. Talagang masiding pananampalataya. Yung pananampalataya, maminamahal, na walang pwedeng umadlang. Yan po, maminamahal, katulad ng pananampalataya ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego. Si Shadrach, Meshach at Abednego, mas gusto pa nilang mamatay kaysa magkasala sa harapan ng Diyos. Kaysa lumuhod sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ni Haring Nabucodonosor. Yan yung mga halimbawa ng radical faith, maminamahal. Ang ating beloved pastor, isang halimbawa yan, maminamahal, ng radical faith, yung terrible, yung masiding pananampalataya. Kahit alam niya na mapanganib, mapunta sa dako po ng talipa, ulo-sulo. Wala silang dalang baril, maminamahal, dala nila Biblia, gitara at leaflets. Pero nananampalataya ang ating malapastor na ang sipada ng hostages ay makalalaya, makakalabas sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. At nangyari. Nangyari nga. Maraming hindi naniniwala, sabi hindi na sila makalalabas ng buhay dyan. Sabi nung isang general, maminamahal, sabi sa kanila, papasok kayo sa yungib ng mga demonyo. Kaya imposible makalabas kayo dyan. Pero dahil sa pananampalataya ng ating malapastor, mga minamahal, natupad ang layunin ng Diyos. Yan po ang isa sa mga radical faith. At sabi ko sa inyo, mga minamahal, ang mga lukewarm Christian, napapakinggan nila yun. Alam nila kung paano magkaroon ng radical faith. Alam nila, mga minamahal, napapakinggan nila, pero sabi rito, mga minamahal, yet do not do radical things themselves. Pero sa ganang sarili nila, ayaw nilang gumawa ng mga radical things. Yung maipakita nila sa Diyos ang kanilang masidim pananampalataya. Pero sabi rito, maminamahal, basahin po natin James chapter 5 verse 10, bilang tayo po ay hindi mga lukewarm Christian, sabi ng Biblia, tularan natin ang pananampalataya ng mga propeta na nauna sa atin. Tularan natin, gayahin natin ang pananampalataya ng ating minamahal na magulang sa Panginoon, mga nagtuturo sa atin ng banal na salita ng Diyos. Basahin po natin, James chapter 5 verse 10, Hebrews 13 verse 7, at Philippians chapter 3 verse 9, 4 verse 9. Dito po sa Santiago 5:10, sabi po dito, kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis. Pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Sa Hebreo 13:7, sabi po dito sa mga taga Hebreo Kapitulo 13, talatang 7, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Philippians 4:9. Dito po sa Pilipos chapter 4 verse 9, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. 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 Tinuturuan tayo, mga minamahal, ng salita ng Diyos na sabi ng Biblia, kunan natin halimbawa. Kunan natin ang halimbawa ang mga propetang nauna. Sabi, ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tularan natin sila. Kunan natin sila ng halimbawa. Maging katulad tayo nila. Pero ang lukewarm Christian, maminamahal, sabi, know and heard about people who do radical things for Christ, yet do not do radical things themselves. Kahit itinuturo ng banal na kasulatan na kunan natin ng halimbawa ang mga Kristiyanong may radical na pananampalataya. Pero ayaw nila. Napapakinggan lang nila. Alam lang nila, maminamahal, paano magkaroon, pero wala silang pagnanasa.
Ay sinabi rin dito sa Hebrews 13 verse 7, alalahanin niyo ang mga nagpupuno sa inyo at nagsasalita ng salita ng Diyos at pagdili-dilihin ng wakas ng pagpamumuhay, inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya ng ating mahal na pastor, dapat tayong mga mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade, dapat like father, like son. Amen? Kung ano yung pananampalataya ng ating mahal na pastor, dapat ganun din tayong mga mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade. Sabi, tularan natin ang kanilang pananampalataya. Alam nyo, mga minamahal, kung ikukumpara ang pananampalataya ng ating mahal na pastor sa lahat ng mga pastor, sa iba't ibang fellowship, sa iba't ibang mga born-again fellowship, iba't ibang born-again church, maminamahal, sa buong mundo, buong mundo pinag-uusapan dyan. Walang makakahigit, maminamahal, o wala man lang makapapantay sa pananampalataya ng ating mahal na pastor. Amen? Walang makapapantay, walang makagawa niyan. Ay yung grabing radical faith ng pananampalataya, masidim pananampalataya. Pero tayo mga minamahal bilang mga anak ng Diyos, sinabi ng banal na kasulatan, tularan natin ang kanilang pananampalataya. Amen? Pero yung may mga, sabi, ang lukewarm Christian, maminamahal, sabi rito, know and heard about people who do radical things for Christ, yet do not do radical things themselves. Alam nila ang mga taong may mga radical na pananampalataya. Kilala nila, maminamahal, ang mga taong may masiding pananampalataya sa Diyos. Napapakinggan nila. Nakikita nila, naririnig nila. Pero sabi, yet do not do radical things themselves. Ayaw nilang tularan. Ayaw nilang gumawa ng katulad ng may mga radical na pananampalataya. Si Apostol Pablo, maminamahal, sinabi niya, ang lahat ng bagay na nakita niyo sa akin, ang lahat ng mga bagay na natutunan niyo sa akin, at ang lahat ng bagay na inyong tinanggap sa akin, ang mga bagay na ito'y gawin niyo. Gawin niyo rin. Sabihin, kinakailangan talaga natin gayahin sila. Gawin nyo. Lahat ng mga nakita nyo sa akin, sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga narinig nyo sa akin, lahat ng mga natutunan nyo sa akin, gawin nyo para ang Diyos ng kapayapaan ay sumasa inyo. Amen. Pag ikaw ay merong tinatawag na radical faith, maminamahal, hindi ka lukewarm Christian, ang unang mimitiin mo, magkaroon ng tinatawag na radical faith. Ayaw mo ng lukewarm, ayaw mo ng malayninga. Pero ang mga lukewarm Christian, habang tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, lalong lumalamig, lalong tumatabang, lalong nawawalan ng gana sa paglilingkod. Kumbaga sa pagkain, nagsasawa na. Kinauumaya na. Parang sawa na sila sa paglilingkod. Parang umay na sila. Pagdadalo, inip na inip. Pag nagpupuri, mas gusto pang makipagkwentuhan. Pag pakikinig ng patotoo, mas gusto pa nilang may sarili silang kwentuhan ng katabi niya. Kaysa makinig para magkaroon sila ng radical faith dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig. Ayun sabi ng Biblia, maminamahal ang mga ganitong Kristiyano, bagamat buhay ay patay sa harapan ng Diyos. Yung mga lukewarm Christian, sabi parang dinadaya lang nila yung kanilang mga sarili. At ang pangalawang palatandaan ng lukewarm Christian, sabi, lukewarm Christian rarely shake their faith or share their faith. Lukewarm Christian rarely share their faith and their loved ones. Ang may maligamgam na pananampalataya, maminamahal, sabi, bihira lang nilang maibahagi ang pananampalataya nila sa iba. Pati sa kanilang mga mahal sa buhay. Rarely. Ibig sabihin ng rarely, madalang, bihira. Bihira nilang ibahagi ang kanilang faith. Mahihiyain sila. Mas gusto pa nilang makipagkwentuhan ng mga walang kabuluhan kaysa ibahagi ang pananampalataya nila patungkol sa mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya napaka-delikado yung ganitong espiritu, maminamahal. Yung bihira ka lang nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi mo alam. Bahagi ka na ng tinatawag na lukewarm Christian.
Sabi rito, maminamahal, sa Proverbs chapter 24 verse 11 at Jude chapter 1 verse 23, sabi, agawin natin ang mga taong hindi paligtas, agawin natin sa apoy. Masahin natin mga talata, maminamahal. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 24, talata nga 11, iligtas mo silang nangadala sa kamatayan, at ang mga handang papatayin ay tingnan mo at iyong ibalik. Dito sa Judas, 1:23. dito po sa Judas 1:23, sabi po dito, Judas chapter 1 verse 23. So, Magpalitan kayo, Brad, para hindi tayo na, kaya nga dala-dalaway tagabasa para, Dito po sa Judas chapter 1 verse 23. na oras natin. At ang iba ay inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba ay inyong kahabagan na may takot, na inyong kaputan pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. 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 Maminamahal, sinabi ng Banal na Kasulatan, kinakailangan natin madalas ibahagi ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi, lukewarm Christian rarely share their faith and their loved ones. Bihira nila, madalang nilang ibahagi ang kanilang pananampalataya, lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay. Sabi ng Biblia, ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, sila po ay nakaatang sa kamatayan. Nakaatang sila sa apoy ng impyerno. Kaya nga, bilang tayo po'y mga mainit na naglilingkod sa Diyos, hindi tayo lukewarm Christian. Sabi, agawin natin sila sa apoy. At ang inyong silang kahabagan na may takot, na inyong kapuotan, pati yung damit na nadungisan. Sabi, iligtas mo silang magdala ng mga dala sa kamatayan at mga handang papatayin. Tingnan mo sila at iyong ibalik. Ibig sabihin, ibalik mo sila sa buhay, ibalik mo sila sa piling ng malapang kasi sila po yung mga Kristiyanong nawalay o mga taong nawalay sa Diyos. Ibalik mo sila sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dito sa Acts chapter 5 verse 42, makita nyo yung mga unang mga mananampalataya noon, araw-araw, sabi, araw-araw, sa mga bahay-bahay, hindi sila nagsisipagtigil sa pagtuturo, sa pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Araw-araw yan, sabi, sa templo, sa bahay-bahay, hindi sila nagsisipagtigil. Kasi ang lukewarm Christian, maminamahal, sabi, maminamahal, bihira nilang ibahagi ang mahal na Panginoon. Madalang nilang i-share ang kanilang pananampalataya. Amen? Biro mo ngayon, napakarami ng paraan para makapagbahagi ng pananampalataya, pero kung wala pa rin tayong ginagawa ngayon, talagang hindi lang tayo lukewarm Christian. Talagang na tayo, yung talagang malamig na, nagyeyelo na sa kalamigan. Dahil maraming paraan ngayon para makapagbahagi ng salita ng Diyos through social media. Pwede mong i-share ang ating pong webcast, ang ating live streaming. Pwede kang magbigay ng leaflets. Pwede kang magpasa ng mga bersikulo sa mga kaibigan mo. Magsishare ka through text, through messenger. Maraming paraan. Kung iniisip mo na hindi ka makapunta doon ng personal, kasi malayo, meron pong messenger, meron po tayong cellphone, meron tayong social media. Pero ang mga lukewarm Christian, mas gusto pang maglagay sa Facebook, maminamal ng walang kwenta, walang kabuluhan. Mas binibigyan nila ng pansin yung mga walang kwentang bagay. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, kasama po sa mga palatandaan na ang mga lukewarm Christian, hindi sila nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi wala silang ibabahagi. Bakit wala silang maibahagi? Kasi hindi sila nakikinig. Amen? Hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos. Ano ibabahagi nila? Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, marami kang maibabahagi na salita ng Diyos. Sabi nga, pasa-pasa lang yan. Pass it on. Ang napakinggan nyo, sabi nga ni
ni Apostol Pablo, lahat ng mga narinig nyo sa akin, lahat ng mga nakita nyo sa akin, lahat ng mga natutunan nyo sa akin, ibahagi nyo sa iba para makapagligtas din kayo. Amen. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. Basahin natin ito. 2 Timothy chapter 2 verse 2 po. Kalawang Timoteo 2:2. Sabi po dito, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng mga maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Amen. 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 Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin makinig. Sabi, lahat ng mga narinig mo sa akin sa gitna ng maraming saksi ay iyong ipagkatiwala sa mga taong tapat para makapagturo din ng iba. Ibig sabihin, pasa-pasa lang yan. Pass it on. Yung narinig nyo sa akin, iparinig nyo sa iba. Yung napakinggan natin dito, sabihin din natin sa iba. Amen? Ganun lang. Kaya nga paano tayo makapagpapasa kung di tayo makikinig? Amen? Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang tinanggap nating libre, ibahagi natin ng libre. Sabi ng Mateo, Kapitulo 10, talatang 8, magpagaling kayo ng mga may sakit. Magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng ketongin. Magpalabas kayo ng demonyo. Tinanggap niyong walang bayad ay ibigay niyo ng walang bayad. Amen? Paano mangyayari sa atin yan? Sa pamagitan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya sa iba. Amen. Minsan napakasakit, maminamal mapakinggan ako. Ganito pala ang tinatawag na lukewarm Christian. Ayaw nating mabanggit, matawag na lukewarm Christian, pero mga minamahal, hindi naman natin magawa na magkaroon ng masidi na pananampalataya sa mahal na Panginoon. Kasi wala tayong pwedeng pagpilian eh. Kailangan natin talaga, mga minamahal, na mamili ka kung gusto mo maging lukewarm Christian o magkaroon ng radical faith. Ikaw ang maglalagay sa sarili mo niyan. Kung gusto mong sundin ang radical faith o kung gusto mong magkaroon ng tinatawag na malahiningan na pananampalataya, nasa sayo yan. Amen? At pangatlo, sabi rito, maminamahal, lukewarm Christian, think about life on earth. Lukewarm Christian, think about life on earth much open than eternity in heaven. Ang mga lukewarm Christian, maminamahal, mas iniisip niya ang kanyang buhay dito sa mundo. Mas iniisip niya ang buhay niya dito sa sanlibutan kaysa isipin niya ang buhay niya pagdating sa langit. Ibig sabihin, siya po ay earthly minded. Wala siyang ibang inisip dito, paano yayaman, paano makapag-asawa ng matandang mayamang malapit ng matigok. Wala siyang iniisip kung paano makapagpatayo ng mansyon, makahukay ng ginto, paano magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Wala siyang inisip kundi ang buhay dito sa mundo. Yan ang lukewarm Christian. Kaya lahat papasukin niya. Lahat papasukin niya, kumita lang siya ng pera. Ang mindset niya ay ang mundo. Ang mindset niya ang sanlibutan. Hindi man niya inisip na malapit na tayong umuwi sa piling ng mahal na Panginoon. Hindi niya inisip na malapit na ang langit. Abot kamay na, mga minamahal. Malapit na tayong dalhin ng ating mahal na Panginoon sa langit. Pero ang lukewarm Christian, kahit mapakinggan niya pa na malapit na ang rapture, malapit na pagbabalik ng mahal na Panginoon, malapit na tayong dalhin sa langit ng mahal na Panginoon, pero nakapokus ang isang lukewarm Christian dito sa mundo. Ang pinag-iisip niya ang mga bagay dito sa lupa. Sabi rito sa Philippians 3:19 hanggang 20. Hindi niya iniisip na ang kanyang pagkamamayan ay makalangit. Basahin po natin dito sa Philippians 3:19 hanggang 20 at isunod natin ng Colossians 3 verse 2 up to 4. Dito po sa Filipos chapter 3 verse 19 up to 20, na ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Colossas.
Dito po sa mga taga Kolosas, Kapitulo 3, talatang 2 hanggang 4. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 3. Sapagkat kayo nangamatay na, at ang inyong buhay na natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, pagka si Kristo na ang ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Amen. 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 Natandaan po natin mga minamahal, lahat ng mga mananampalataya pala na nag-iisip ng mga bagay dito sa lupa ay mga lukewarm Christian. Yung nag-iisip ng mga material na bagay, yung ang kanyang mindset ay nandito sa mundo. Ha? Ang isip niya mga minamahal ay mas marami, sabi, lukewarm Christian think about life on earth much. Mas iniisip niya ang kanyang buhay dito sa sanlibutan kaysa kung ano ang kanyang magiging kalagayan pagdating sa langit. Mas marami siyang iniisip dito sa mundo. Darating ang araw makapagpapatayo ako ng mansyon ko. Balang araw makabibili ako ng maraming sasakyan. Balang araw makakahukay ako ng ginto. Magtatayo ako ng ganito, magtatayo ako ng mall, magtatayo ako ng grocery, bibili ako ng maraming kotse, bibili ako ng maraming mga gamit, bibili ako ng lahat ng mga gusto ko na mabili. Ganun ang mindset ng lukewarm Christian. Kaya sabi rito, maminamal, na ang kanilang kahinatnan ay kapamakan at ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan at ang kanilang kapurian ay nasa kaiyan. Nag-iisip sila ng mga bagay na ukol sa lupa. Nasabi ng talatang 20, na hindi nyo nalalaman na ang pagkamamayan natin ay makalangit. Ang pagkamamayan natin ay sa langit. Mula doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Dapat isipin natin lagi, maminamal, transient lang tayo. Lagi nating isipin, maminamal, na tayo po'y estranghero lang dito. Ibig sabihin ng transient, umupa ka lang dyan ng 2 araw. Transient, inupahan mo lang yung kwarto na yan ng 2 araw. Anytime, aalis ka. Hindi ka permanente dyan. Temporary ka lang dyan. Dapat ganun ang mindset natin. Isipin natin, hindi tayo permanente rito. Naglalakbay lang tayo dito. Umupa lang tayo sandali, maminamahal. Ito'y temporary assignment lang natin, itong mundong ito. Ang ating pagkamamayan ay sa langit. Amen? At anytime, pag sinabi ng malapang nun, uwi na kayo. Dapat nakahanda tayo, mga minamahal. Amen? Pero sabi, lukewarm Christian, think about life on earth much. Iniisip nila palagi na mas higit nilang iniisip ang mga bagay dito sa mundo kaysa isipin nila ang kanilang langit na walang hanggan sa langit. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, hindi mananakaw, hindi masisira. Kasi bakit kailangan pa natin mag-imbak ng kayamanan dito sa mundo? Samantalang iiwan din natin ito. Amen? Pag mas marami ang kayamanan na naipon mo dito sa sanlibutan, yan pa ang magdadala sa atin ng silo para mag-alangan tayong pumunta sa langit. Tignan niyo yung asawa ni Lot. Ang dami niyang naimbak na kayamanan sa Sodom at Gomorra. Kaya nga, habang papataka sila sa Sodom at Gomorra, nanginayang siya. Naalala niya yung kayamanan nila, yung marami lang ari-arian sa Sodom at Gomorra, lumingon. Naku, sayang naman yun. Pagtingin, maminamahal, naging aliging asin. Tayo dapat, maminamahal, kung marami man tayong naimbak na kayamanan dito sa mundo, dapat mas marami tayong naimbak na kayamanan sa langit. Amen? Wag nating hihigitan yung pag-iimbak ng kayamanan dito sa lupa. Dapat mas marami tayong naimbak na kayamanan sa langit. Kasi pag nag-rapture, naalala mo na mas marami kang kayamanan dito, bigla kang bubulusok pababa. Nasa alapaap ka na. Dadaling ka na ng Diyos, rapture na. Pag naalala mo, bigla nanginayang ka sa iiwan mong kayamanan dito sa lupa, bigla kang bubulusok pababa.
Ganun ang mangyari niyan. Amen? Kadapat mas marami tayong naimbak na kayamanan sa langit para hindi tayo manghinayang sa iiwan natin kayamanan dito sa lupa. Kaya nga, tayo mga mahihirap dito sa sanlibutan, napakalaki ng advantage natin sa mga mayayaman na mga mananampalataya. Bakit? Kasi kahit kailan hindi tayo manghinayang maminamal na iwan yung ating bahay kubo. Amen? Kahit kailan hindi tayo manghinayang na iwanan natin yung ating bahay maminamal na inaanay na. Amen? Na hinulugan pa. Kahit kailan di natin panginayangan yung ating tahanan, mga minamal na talagang hindi matapos-tapos. Pero maminamal, pag maganda ang bahay mo dito, mayaman ka, yan ang magiging silo sa iyo sapagkat pangihinayangan mo. Naku, napakarami kong inimbes, napakarami na ng gastos ko dyan. Bigla na lang mag-rapture, hindi man lang pinatagal ng mala Panginoon para ma-enjoy ko naman yung kayamanan ko na pinaghirapan ko sa mahabang panahon. Ayun ang sinasabi ko sa inyo na iyan ang ating pong yung advantage. Yung mahihirap tayo sa sanlibutan, kailanman hindi natin panginayangan yung iiwan natin dito sa lupa. Yung mga mayaman, tandaan nyo, manghihinayang pa yan. Manghihinayang sila kaya magiging silo yan sa mga ibang mga mananampalataya na mayaman, yung kanilang kayamanan dito sa lupa. Amen? At ang kaululian, sabi rito, lukewarm Christian do not live by faith. Ang lukewarm Christian, hindi sila lumalakad sa pananampalataya. Their lives are structured. Ibig sabihin, ang kanilang bahay ay nakasandig sa sanlibutan. O ang kanilang buhay ay nakasandig sa sanlibutan, sa material, at hindi nila kayang mamuhay sa espiritual. Lukewarm Christian do not live by faith. Their lives are structures, so they never have to. Ang kanilang buhay ay nakasandig sa sanlibutan, sa material na bagay, kaya hindi nila kayang mamuhay sa espiritual. Hindi naman pwede yun, maminamal, dahil sinabi ng Biblia, the just shall live by faith. Ang mga mananampalataya, kinakailangang mabuhay sa pananampalataya, sa ayaw at sa gusto mo. Basahin natin Romans 1:17. Dito sa 2 Corinthians 5:7, basahin po natin, mga minamahal. Dito po sa Roma chapter 1 verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya na sulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, talatang 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. 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 Sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ibig sabihin ng hindi sa pamamagitan ng paningin, hindi sa pamamagitan ng senses. Hindi lang paningin ang tinutukoy diyan. Ang senses, yung 5 senses, ito po'y contradict, maminamahal, sa faith. Kaya nga, we are not live by sight, but by faith. Ibig sabihin ng paglakad sa pananampalataya, maminamal, kinakailangan hindi ka lalakad sa senses. Yung nakakarinig ka pa, natitisod ka sa mga naririnig mo, natitisod ka pa sa mga nakikita mo, natitisod ka sa mga nararamdaman mo pag nasaktan ng kalooban mo, tinamaan ka ng salita ng Diyos, nasaktan ka, tisod ka na. Ang pananampalataya, hindi ka dapat nabubuhay sa senses. Sabi, patay ka na. Amen? Patay na tayo. Sabi, ang ating buhay ay patay na. Ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo at kapag si Kristo ay nahayag, tayo kasama niyang mahayag na kasama niya sa buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Kaya nga, yung senses natin ang kukontra sa pananampalataya natin. Kaya, the just shall live by faith.
For without faith, it is impossible to please God. Kaya nga sabi rito, lukewarm Christian do not live by faith. Their lives are structured so they never have to. Ang kailang buhay ay nakasandig sa sanlibutan, sa material. Hindi nila kayang mamuhay sa spiritual. Kaya maraming mga lukewarm Christian hindi nakakatagal sa paglilingkod sa Diyos. Masaktan lang yung kanilang damdamin, tisod na. May makita lang nakatitisuran, nakita ng mata niya, maminamal na may mga Kristiyanong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya ang unang natitisod. Yung makarinig lamang siya ng chismis, tisod na. Yung senses na yan, yung 5 senses, naririnig, nakikita, nararamdaman, nalalasa, naamoy, yung mga senses na yan, yan ang magiging kontra sa ating pananampalataya. Kaya sabi ng Biblia, for without faith, it is impossible to please God. Amen? Hindi ka kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagdating ng mahal na Panginoon, sabi ng Lucas 18 verse 8, pagparito niya, hahanapin niya yung ating pananampalataya. Kasi nga, tayo po, maminamahal, ay kinakailangan mabuhay sa pananampalataya. Sa pagparito ng anak ng tao, sabi, may masumpungan pa kaya siya na mananampalataya dito sa lupa. Basahin natin Lucas 18, verse 8. At isunod natin ang 2 Corinthians 4:18. Dito po sa Lucas chapter 18 verse 8, sinabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen. 2 Corinthians 4:18. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, talatang 18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. 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 Kaya ang mga mananampalataya, mga minamahal, ang mga mainit, ang mga Kristiyano, mga minamahal na dadalhin sa langit, sabi ng Banal na Kasulatan, sila po ay lumalakad sa pananampalataya. Sila po ay may radical faith. Amen. Hindi sila lukewarm, mga minamahal, tumitingin sila sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ngunit ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Amen? Sabi ng Roma 14:22, ang pananampalataya na nasa inyo, ang pananampalataya na nasa inyo ay ingatan nyo sa harapan ng Diyos. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ingatan mo yan, maminamahal. Dahil sabi ng Biblia sa huling talata, Hebrews chapter 10, verse 38, sabi diyan, kung sila'y uurong sa pananampalataya, hindi sila kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang umuurong lang ay yung may mga lukewarm Christian, mga maligamgam na Kristiyano, ang uurong lang sa pananampalataya. Basahin natin ulit talata, Hebrews 10:38. Dito sa Hebreo chapter 10 verse 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi ko kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. 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 Kaya hindi dapat umuurong ang mga anak ng Diyos. Ang umuurong lang sa pananampalataya ay ang mga lukewarm Christian. Kaya huwag tayong maging lukewarm Christian. Maminamahal, pinag-aralan natin ngayon, sino ang mga lukewarm Christian? Huwag tayong maging ganun. Pilitin natin, mga minamahal, na magkaroon ng pananampalataya. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pag lagi kang nakikinig, kailanman hindi ka magiging lukewarm Christian. Magkakaroon ka ng radical faith at higit sa lahat, mga minamahal, ang pananampalataya mo ay kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo. Umawit tayo, mga minamahal, awitin po natin ang awiting huwag kang susuko. Umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, bago tayo manalangin.
Malapit ang bumalik ang ating mahal na Panginoon, kaya tiyakin natin, mga minamahal, na tayo po ay hindi mga lukewarm Christian, kundi mainit, mga minamamasigasig at may masidim pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, awiting, huwag kang bibigay. Huwag mong pabayaan, mga minamahal, na talunin tayo ng ating pong pagsubok, ng mga panghihina, mga panlulupaypay. Lumaban tayo, mga minamahal, huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay. Hallelujah. Kay dami mong problema, para bang susuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, Kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagot, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagot, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama ko siya. ibabangon ka niya. Kanyang muli, kung ikaw ay magkamali, itatayo kanya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, wala na babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga, kasama mo siya. Babangon ka niya. Hallelujah. Kung ikaw ay Minamahal, sama-sama po tayong umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Namnamin natin ang bawat mensahe ng awiting ito, mga minamahal. Kinakausap tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Ibangon natin ang ating mga pananampalataya. Hallelujah! Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina.
Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo, manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Hallelujah. Maghihina, huwag kang mapapagod, lalayo, maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Darating din ang umaga. Mahal ka niyang lubos. Kasama mo siya. First stanza. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, Di ba nakatayo ka pa? Diyos, ibigay kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang Mapapago, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa.
mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Sama mo siya. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang mga lukewarm Christian lamang, mga minamahal, ang makararamdam ng pagsuko. Ang mga lukewarm Christian lamang ang makararamdam ng pagkasawa sa paglilingkod sa Diyos. Sila lamang ang napapagod, mga minamahal, pero tayo, hindi tayo manghihina. Hindi tayo manlalata. Kailanman hindi natin pagsasawaan, paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang ating buhay, siya ang ating pag-asa, siya po ang ating kagalakan. Pag iniwan natin ang paglilingkod sa Diyos, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, parang ikaw na ang pumili ng iyong kapahamakan, maminamahal. At tayo po'y magsisi, minsan pa tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ingatan natin, mga minamahal, na pasukin tayo ng lukewarm Christian, ng pagiging lukewarm. Ingatan natin na pumasok sa atin ng maligamgam na espiritu, mga minamahal. Ito po'y isang napakabigat, mga minamahal, na kalagayan ng isang mananampalataya. Siya po'y nakahawak ang isang kamay sa sanlibutan at isa'y nakahawak sa ating mahal na Panginoon. Napakahirap ng ganitong kalagayan. Hindi siya masaya sa paglilingkod sa Diyos at hindi rin siya masaya sa sanlibutan, mga minamahal. Kasi lukewarm siya, nasa pagitan siya ng sanlibutan at nasa pagitan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y magsisi, maminamal, manalangin po tayo. Tayo po'y maminamal, pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alisin sa atin ang mga ganitong espiritu, mga minamahal. Magsisi tayo, sama-sama nating idilangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga kahinaan, ano man ang mga nais nating alisin, na ating mga kapintasan, ating pong ibigay sa ating mahal na Panginoon, baguhin tayong lubusan ng ating dakilan Diyos. Hallelujah, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, malapangin iunat mo po'y mapagpalat makapangyarihan kamay. Sa mga oras na ito, dakilang Diyos, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, malapanginoon, maging ang aming mga natitirang mga kahinaan, mga kapintasan, dakilang Diyos. Tulungan mo kami, malapanginoon, maging maalab, mainit, matapat sa paglilingkod. Malapanginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami may pagtrabaho ng aming kaligtasan ng buong takot, buong panginginig, mahal na Panginoon. Pagaling mong aming mga taglay na karamdaman, bigyan mo ng kalutasan ng aming mga problema, alisin mo lahat ng mga magiging hadlang sa aming mainit at matapat na paglilingkod, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamalsaway natin lahat ang gawa ng kalaban, mga karamdaman, mga panghihina, mga panlupaypay, panlalamig, alinlangan. Sawayin natin, mga minamalat ang ating mga natitira pang mga kahinaan, mga kapintasan, mga natitira pa natin mga bisyo, mga kahinaan. Sinasaway namin ang lahat ang uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases. Sinasaway namin karamdaman, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, ubo, sipon, trangkaso, lahat ang gawa ng kalaban. Hallelujah! Lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Panghihina, panlupaypay. Hallelujah, kawalang gana sa paglilingkod sa Diyos. Lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, demons of worldliness, materialism, cast out in Jesus' name. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po tumayo, maminamahal, at sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo tumatalon. Ang kinina po natin ang katugunan ng ating mapanalangin, maminamahal, sabi ko nga po sa inyo, maminamahal, malapit na, konting tiis na lamang, wala nang panahon upang tayo po'y maging maligamgam na mananampalataya. Magkaroon na tayo ng tinatawag na
mainit at maalab at masigasig na paglilingkod. Sabay-sabay tayong tumayo, malamang naman sumigaw, tayo po'y tumalon 3 beses, at tayo po'y sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses tayong tumalon, maminamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At bago tayo dadako sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo ay kukuha natin special offering, maminamahal. Sa ngayon ay medyo iniipon natin special offering, maminamahal, dahil darating ang araw, gagamitin po natin ito sa pagtaas nitong ating pong pinagdadausan, tatambakan po natin ito. Kaya habang hindi pa tayo nakanda, ay pag-iipunan na po natin yan. Maminamahal, kukuha tayo ng special love offering. At ipanalangin muna natin, beloved brother Renato, nandiyan naman Brother Renato sa ating special offering. Panalangin muna natin, mga minamahal. Amen. Lord, kasi mo namin ating preacher, mag-hallelujah. Tayo manamahal, at pong-namahal, ay pagpaliya pong-namahal, ating special offering. O patikin ng Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na makapalan sa lahat sa matamis na makulimpasas. Mahal po noon, patuloy mo kami napupunin po salamat sa mahal po sa lulis, sa lahat makapatiran na walang sawang nagbibigay sa special offering. Mahal po noon, patuloy silang pagpalay sa mga nagbuhay, maling ko si Putani, mga hayupan. Mahal po noon, pagpalay mo kaming lahat. Mahal po noon, ito po sa dalangin, sa matamis na makapalimpas in Jesus' name. Mga minamahal, meron po tayong mga leaflets dyan sa mga kapatiran na meron po tayong hayuan, meron tayong mga pinagawang leaflets dyan. Pag araw ng Sabado, mga minamahal, kinakailangan gamitin natin ito sa paghayo. Pag nakapagpahinga po kayo, mga minamahal, pinakamagandang araw ng paghayo yung Sabado kasi anointed po kayo, galing kayo sa overnight prayer. Kaya, mga minamahal, kung meron kayong oras, umayo po kayo, meron tayong mga pinagawang leaflets dyan, maminamahal. At sa ating mga beloved choir members na dadalo sa church anniversary ng Iba Zambales, pwede kayong pumunta doon, maminamahal, pero kanya-kanyang pamasahe, maminamahal. Kung meron kayong mga pamasahe at kung meron po tayong sasakyan na markila, ang gawain doon ay magsisimula mamaya Sabado, alas 11 hanggang alas 11 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon ang gawain doon. Church anniversary nila. Yung mga gustong pumunta, maminamahal, pwede po tayong pumunta doon sa Iba Zambales, pero yung may pamasahe. Amen. At mga minamahal, ang ating pong gawain sa darating na linggo, magsimula po uli ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At ang ating live streaming, wag nating kaliligtaan, maminamahal, lagi nating pakinggan. Sabi ko nga sa inyo, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Maminamahal, pakinggan po natin lagi ang ating live streaming mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po ng gabi. Ang ating po live streaming, i-share niyo po yan, maminamahal. Ito po ang makabagong paraan para tayo po makahayo, maminamahal, makapag-share ng gospel through live streaming, maminamahal. I-share natin yan.
Meron tayong layans, meron tayong counseling sa mga hindi nagmamadali, maminamahal, at ay panandali ang tumayo na po, at ay pwedadako na po sa ating closing prayer. Narito po ang ating beloved brother Albert Barbin, ipanalangin po ang ating pong pansamantalang pag-iwaywalay, ang ating pong closing prayer. Tayo po yung manalangin muna. Maraming salamat po, beloved Order Preacher, beloved boy. Kaluya, manalangin po tayo mga minamahal. Huwag dakiling Diyos na mga friends sa lahat, sa matamis at mga pangalan niyo po malambang Jesus. Minsan ang mahal na Panginoon dito po sa bahagi ng pagtatapos. Mahal na Panginoon yung gawain. Mahal na Panginoon, simula po sa pag-MC, sa joyful song, solemn song, sa mga pinagpalang patutuo ng mga pinagpalang kapatiran. Mahal na Panginoon, maraming pong salamat. Mahal na Panginoon sa mga buhay na patutuo na nagpapatunay na buhay ang Diyos sa gawain ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat din po sa pag-aawitan ng Children's Choir, mga Adults Choir, at Youth Choir. Maraming pong salamat, mahal Panginoon. At higit sa lahat, mahal Panginoon, maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa mga mapagpalang yung mga anak na matapat na nagbibigay, mahal Panginoon. Pagpalain niyo po sila, mahal Panginoon. Pagpatuloy po sila makapagbigay sa inyong gawain. Hallelujah. At ganun din po sa iyong banal salita, mahal Panginoon, na naging pagkain ng bawat isa sa amin, mahal po, nagpapalakas sa bawat isa sa amin, mahal Panginoon. Maraming pong salamat, mahal Panginoon. At sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, dalangin po namin, patnubayan niyo po kami, mahal Panginoon. Parating niyo po malahat ligtas, mahal po, sa kanya-kanyang mga tahanan, mahal Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po, mami na mahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. Ingat po kayo sa pag-uwi, mami na mahal. Magkamayan po